kapatid. Tayo ng mga pagkakinawan. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Sa ating Panginoon Diyos na buhay. Pagkakamayan sa inyong mga kapatid. Natin na naman tayo sa araw na ito. Magiging pag-uwi sa ating Panginoon Diyos. Diyos na mapagmahal. Bago ko lumako sa ating pananganin, ay magbabasa muna sa ating panangalan sa libro ng Matthew, chapter 5, verse 8. Hanggang verse 10. Tunay na napakabait ng Diyos sa ating kapatid. Pag-isip ng umaga na ulat ko ito na may Diyos sa atin siguro dahil may plano talaga ng Panginoon Diyos sa atin. Matthew chapter 5 verse 8 hanggang 10. Sabi, mapapalad ang may mga panilinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawagin ng anak ng Diyos. Mapapalad ang mga pinag-uusi dahil sa katwiran sapagkat kanila ang kahayag ng lahat. Christian ay lagi sa ating Diyos ng mga kapatid. O dakila namin Diyos ng mga kapatid sa mga Diyos na ikaw, Diyos ng buwan. O mga upang kami magbibig ng patuloy at isang pagkakasas na pagsampasin ng mga upang magbibigyan ng Panginoon sa Diyos. Isubo mo yung mga apat na sulok na ating bahay na sambahan na ito upang walang naman po mga bata na ang kalaban na may pagpatuloy namin ang aming gawain sa maayos na ikaw na po ang siyang pangalan mo sa pangusap sa ating mga maway mo pahatiliin mo sa amin ang ikaw ang tamang panganawa naman. Maraming salamat po sa mga pagpapakyan na nakasalita na amin na papasok sa aming mga puso sa mga Espiritu upang panatili na ang puso alam mo namin ikaw ay pag-ibig, Diyos na pag-ibig, Diyos na may pagmamahal sa mga buwan ng aming mga pagkakamali sa mga araw o sa mga ikaw na po siya ang pangalan ng Diyos na patuloy na nagbabayan namin ang gawain ito sa iyo. Hindi po namin ito magagawa dahil sa iyo. Ikaw na rin po ang siyang pangalan makulang sa iyong gagawin sa ating kapatid. Kung ba lumabas sa kanyang bibig na manggaling sa kanyang puso ng gagaling ng patuloy sa mga buhay. Magkaroon po kami ng pagkayapaan sa aming puso ang magkaroon kami at hindi kami pagkayapaan ng gagaling sa iyo. Lord, maraming salamat po. Ginawa po ikaw natin na lang pangalan na salamat sa iyo sa panging pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. Bawang tayo tumako sa ating mga awitin sa ating pupunta na tayo. Sa buong linggong ating pamumuhay marahil naroon ng Diyos sa atin na may mga bagay na pagkakita pinagdalo sa atin kung sino man
wife. Kung lagi patotoo, nagpapasalamat ako din sa supposedly ano siya, tawag dito, surgery sa pagbuhon ng surgery. Kasi bata na. So nagpapasalamat ako, sabi ko hindi yan alam ng Diyos. Kasi alam ng Diyos kung saan tayo, financial problem number 1, delayed sahod, mas na. So hindi yan i-ano ng Diyos na unang patalaga at papahirapan pa talaga tayo kung pera sa surgery. Papasalamat ako nung everyday ko ginagawa sa mama ko. Sabi ng mama ko, okay naman, hindi naman nag-consult ako sa doktor. Sabi ng mama ko, sabi ng doktor, hindi na daw i-proceed yung procedure sa operation. Sabi ko, please, kasi naniniwala ko na hindi tayo papabayaan sa ganitong paraan sa faith na hindi tayo papabayaan. The more tayo magpupursige. Iniisip ko, doon sa pinapakita sa pangyari ng Diyos, mas damor tayo, mas damor akong kinocomfort na lalo pa sa nangyayari, okay, hindi hadlang ito eh. Patuloy ka po. Tapos, ayun, nagpapasalamat ako, okay. Yung isa pa, nagpapasalamat ako. Yung pala yung pag-post natin ng mga Bible verse sa Facebook natin at yung mga dati natin post parang napalitan siya sa iba, Biblia. Meron palang nakakaano dyan, nakatingin or nakakatawag dito, monitor sa Wi-Fi. Parang ano yung kasi sinasabi nila kung ano yung let me what your friends are and I'll tell you who you are. Friends natin yung Facebook. Parang close, ano talaga yan sa buhay natin yung Facebook. Kumbaga, ano yung tayo, yun din yung lumalabas sa Facebook natin. Parang ano yung gusto natin, yun yung nasa Facebook natin. Kaya pala, sinasabi nila na yung mga post na yung mga Bible verse, ako, dami pala nakakapansin sa iyo. Iba na pala si Rico. Kasi yung dati, kuhaan, meron pala napapansin. Tapos, ito pala, lugar ako, yung napapansin, yung pala yung mga tao, may daw sa akin, di ba ang dami. Para bang siya sabi naman, alam mo ang bait niya. Ginaganon ako na sinabi niya, ano ka daw, iba ka daw, alam nila na mabuti kang tao, hindi pa nga ako namitin. Hindi, basta, sinasadala niyo sa akin nila, nag-wonder ako kung bakit. Kaya nagkaktulong po yung ako, kaya pala, hindi man nila ako nakikita, pero yung mag-ugali natin, nakikita nila, yung pag-ano sa Facebook, tapos ng, word of God, from there, hindi nakikita nila na pagkakot sa Diyos. So, puro kaya Diyos, nandito tayo sa Qatar, malayo sa Pilipinas, pero madaming tao nakakakita sa atin na yung pagpabago at yung paglakad natin sa Word of God. So, pinapalaman ko ng Diyos at sabi po, praise God, hallelujah. Sulat natin sa libro ng 1, chapter 40, verse 14. Dahil kapag ang tao ay nag-iisita ng puso, yan ang Diyos ay walang pasimulan. Hindi ka na makikinig. Narito ang kanyang sinabi sa John 14:40. Kung kayo'y magsisisi ng anuman sa pangalan ko, ayaw ang aking gagawin. Kung
kung ako inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aming utos. At ang itatalaang sama, kayo bibigyan niya upang siya sumahin niyo ang pakayo. Isa na rin po nagagarap ang bibigyan ng katotohan sa inyo, sa ating Kristong buhay, sa isang linggo, yung mga pangyayari talaga napakasaya na napakasaya. Lunes ng araw ng umaga, hindi ko naisip na nahulog yung aking cellphone pa. Dahil siguro nakikita ng Panginoon na nagpapatuloy, maalaman tayo sa mundo. Hindi ako ng dalawang isip na lumalaki sa kanya na malibalik sa akin dahil ito lang yung bagay na kahit sabihin natin na hindi dapat mahalaga ng mga kapatid, pero dahil sa may purpose o plano na para gamitin ito, pinag-pray ko na sana may balik. Pinuntahan ko si Brother Raymond, gumawa si Brother Charlie, gumawa kami ng action, gumawa ko ng mga sticker na unit pa. At sa tulong ng kawa ng Panginoon, maluwa natin na ipalik sa akin. Dahil kung sa araw na yun, dahil sa nasa katawan naman tayo, yung mga impulso na lalaki, dahil sa ospital na may dalawang araw, dahil yan daw, sa awa ko yung Panginoon, maayos na pinulas ng maliwasay dahil sa panalangin yung mga kapatid. Siguro, dito rin masusubok tayo kung gaano tayo magiging matatag sa salita ng Diyos. Kaya na marami tayo mga pagkakamali, marami tayo mga napagdaanan. Marapat po na natin balikan. Mangharapin natin yung at yung bukas ng tayo. Ang natin na ubaya natin dahil natin sa kanya. At kung natin nais natin hindi sa kanya, at gawin na natin yung marapat. Pagkakalawag yung kamali. Yun, pinakalang ko pagpuro ko sa salamat sa kanya. Ayos na rin ang anak masaya na usap sa sistema. Kaya napakasaya bilang sa mga dahil na karamdaman ang nilalaking ko sa Diyos ng lahat. Maraming salamat. At kung sino pa may At lumabas sa festival. Dalaga na pagkatuwa ang ating nakaraang Thursday. Dalang na talaga ako na nakarinig ako po ng buhay. Mayroon na aking kapatid na si Pablo. Sabi nga natin kapatid, kaibigan natin natin ng Facebook kung ano ang natin nasa nakuha na siya sa dahil sa palapit ng papalapit na panahon na malapit na rin ang aming pag-uwi. Kahit na sa tagal dito, hindi yung magpapalang material, hindi man ganun karami o mga natatanggap ko, subalit alam ko sa spiritual, mayaman ako. Dahil sa Diyos, sabi nga rin sa Biblia, sa 1 Timothy 6:17, ang mayayaman sa sanlibutan ito ay pagpilitan mo na huwag magmataas ng pag-iisip at huwag tumasa sa kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na siyang bibigay sa aming sagana ng lahat ng mga bagay upang ating kagala na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamigay, ibigit sa pamahagi. Salamat sa Panginoon sapagkat ating buksan niya ang mga spiritual na mga mata dahil tunay na batayan ang pagpapala mga kapatid ay nandito sa Biblia, hindi sa material na pagpapala. Maraming salamat sa mga pagpapatibay sa akin na nagtitibay niya ako sa kanyang mga salita. Dahil mga kapatid, natutupos ng
Proverbs 1:23. Praise the Lord, all nations. Praise Him, all ye people. For His merciful kindness is great toward us. And the fear of our Lord endureth forever. Yes, praise the Lord. Amen. Down at the cross where my Savior died, from the amazing of sins I cried. There to my heart comes the blood of life. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood of life. Glory to His name. As on the cross clear straight from sin, Jesus has made me abide within. There was the cross of His broken. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to our heart was the blood of life. Glory to His name. Oh, gracious mountain. Oh, gracious mountain, escape from sin. I am so glad I have entered in. Where Jesus came and keeps me clean. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood of life. Glory to His name. Unto His mountain. Unto His mountain, so rich and sweet. Once that was known at the Savior's feet. Once in the day and be made complete. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood of life. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood of life. Glory to His name. Every day with love, as I walk with every love. Let me go all the while, as long as fun. Live my way every day with love. Let me go as the Lord in the way that was done. Leading straight to the light. Keep me clear everywhere in the sun ever long. Live my way every day with love. Live my way every day with love. As I walk with the heavenly love. Let me go all the while with a song and a smile. Live my way every day with love. Bring me close to the side of my Savior and God. Let me never in darkness roam. Take my path with my God and my soul satisfied. Live my way every day with love. Live my way every day.
tayo. Gawin ko Panginoon sa gawin sa kalimutan yung pangalan nila. Gawin ko ba na pangalan ng aming mga puso, Panginoon Diyos. Gawin ko namin sinasamba, pinutuloy mo. Tinataas ko sa aming mga buhay, Panginoon. Pagdunarin mo. Panalimutan. Puso ko'y dumulog sa'yo. Nagpakumbaba, nagsusumalo. Kapatid mo, ikaw ay mamasdan na kamilingan, sa'yo ay pumisan. Puso ko'y lumulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumalo. Kapatid mo, ikaw ay mamasdan, makakiling ka, sa'yo ay puwisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging pagkalan mong tahanan, luklukan ang iyong wagas na cinta. Tuluyan ng wala hanggang mga papulit pasamba. Magaling ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, lulugan ang iyong wagas na pagsinta. Tuluyan ng wala hanggang mga papulit pasamba. Magaling ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Magaling ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Magaling ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Pagmulawa sa aming Panginoon. Purihin ka namin, Panginoon, sa isang pinatilaan, Panginoon. Magpuri sa ngalan mo, Jesus. Bubuhay ay ialay mo. Ang buhay, taranggapin mo. Ika'y ating kalakasan, magigilaw sa ating buhay. Manatiling kawa sa amin, habang buhay na walang hanggan. Purihin ka, O Panginoon, mga pinili ko'y sumasamba sa'yo. Purihin ka, O Diyos, dakila ka, dakila ka, Panginoon. Ika'y aming kalakasan, magigilaw sa aming buhay. Manatiling kawa sa amin, habang buhay na walang hanggan. Purihin
Purihin ka, O Panginoon, pagka pinili mo'y sumasamba sa'yo. Purihin ka, O Diyos, dakila ka, dakila ka, dakila ka, Panginoon. Aming hintay ang iyong pagkaling upang salubungin ka sa harapan. Mahal namin Jesus, mahal namin Jesus, dahil dumating ka na. Purihin ka, O Panginoon, mga pinili mo'y sumasamba sa'yo. Purihin ka, O Diyos, dakila ka, dakila ka, dakila ka, Panginoon. Purihin ka, O Panginoon, mga pinili mo'y sumasamba sa'yo. Purihin ka, O Diyos, dakila ka, dakila ka, dakila ka, Panginoon. Diyos sa mga pangyarihan, lubos na namin kagalakan, Panginoon. Dito sa mga oras nito, dito ay namin napurihan nasa bahogan. Maraming salamat sa inyong katapilaan, Panginoon Lord. Nawa, Panginoon, nalugod ka sa aming mga papuring pagsabahogan. Nawa, Panginoon Diyos, ay nasupungan mo kami na walang dungis, Panginoon, ang marap sa inyong banal na napanugan. Upang, Panginoon Diyos, ay malaya ng kasensya, Panginoon, na kung ino sa aming kaligtasan. Panginoon Diyos, maraming salamat sa iyo, Panginoon. Kung lamang aming may aray sa iyo, Panginoon, ang aming puso, God, na patuloy hanggang sumunod sa iyo, Panginoon Lord. Ang aming nais, Panginoon, ay paggawa sa bawat isa, ay siyang patutupad, God. Maraming salamat sa iyo, Diyos, sa iyo mauwi ang lahat ng kapurihan, pagsamba, salamat, sa matamis at matilang pangalan ng iyong bikturan na naming Panginoon Jesus. Amen. Yes. Una sa lahat ay tunay na masasabi kong buti ng Panginoon sapagkat patuloy na tayo pinababayan at pinapangunahan sa lahat ng bagay. Alam niyo, ang kagalakan sa ating mga puso ay buhay na nagawa. Hindi sukatan ang mga bagay na nakikita natin dito sa lupa sapagkat ito ay panlabas at pagsamantala lamang. Ang tinitignan at sinusukat ng Diyos ay yung katapatan sa ating puso na handa natin ibigay ang ating buhay, ang ating lahat-lahat sa pagsunod sa Kanyang kalooban. Amen? So magpatuloy tayo sapagkat ako naniniwala mayroong gagawin ang Diyos na mabuti sa atin. At ang part nito ay pinagpala sa atin na naramdaman ko ng presensya. Diba? Hindi naman sa bilang tumitingin mga kapatid ang Panginoon sa bilang.
Ang tinitignan niya ay sinisiyasat niya ang ating mga puso. Amen? Gaano karami man na nagtitipon sa araw na ito, sa iba't ibang tinakdang araw, hindi sukatan yung bilang. Ang sukatan ay yung nakikinig at sumusunod sa kanya. Kaya ako'y nagagalak na may mga kapwa, may mga tao na pinili niya mula sa pasimula ng kanyang paglikha ay magsama-sama at pupurihin at itatas ang kanyang dakilang pangalan. Walang gumawa nitong gawain na ito, walang nag-isip na gumawa ng gawain ito. Ang Diyos mismo ang nagtakda at nagplano. Hindi pumasok sa puso natin, sa isip natin na magkaroon ng ganitong gawain. Niloob ng Diyos na sa iba't ibang dako ng lugar na saan tayo nanggaling ay pinagsama-sama niya ang kanyang mga anak. Sino nagplano dito? Ang Diyos. Hindi naman tayo dapat magkakilala. Subalit, sa kapangyarihan na maganap ang kasulatan ayon sa kalooban ng Diyos, unti-unti niyang iniipon ang kanyang mga pinili. At ngayon ay pinagsama-sama niya tayo. Ngayon ang pagtutuhanan sa ating mga puso na sa pasimula pa lamang kilala na tayo ng Diyos. Amen? So, salamat. Dalangin natin na ang ating paglilingkod sa ating Panginoon Diyos ay ito'y manatiling na may sigasig at pilit sa ating puso na tumangan sa kanyang mga salita at katotohanan. Amen? So, meron isang talata rito bago tayo magpasimula sa ating gawain ng Diyos. Ay basahin ko lang itong Corinthians 15. 1 Corinthians 15, mga kapatid. Na ito'y lalo magbibigay sa atin ng kalakasan sa paglilingkod. Basahin ko lang. 1 Corinthians 15:15. Nakalagay dito, ang sabi niya, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the word of the Lord. Amen. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Ang ating paglilingkod ay may kabuluhan sa ating Panginoong Diyos. Manatili kayo, pagpatuloy kayong hindi matinag. Gumawa lagi ng mga gawain ikakalugod ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya dito, hindi tao ang magbibigay ng gantimpala. Hindi tao ang magpupuri sa ginagawa ninyo, mga kapatid, at ginagawa mo. Ang Diyos ang magbibigay ng gantimpala. At ito ay alam niya kung kailan niya ibibigay. Sa pasimula pa lang, unti-unti, inadahan, pinapadaman niya. Siniryohan tayo ng Banal na Espiritu upang alipin tayo. Anumang hirap ang ating darasin. Kaya tayo magpatuloy, mga kapatid. Ito, tanganan natin ito. Itong salita ito. Sabi niya rito, ang inyong pagpapagod, huwag kayong magtinawa. Sapagkat ang inyong paglilingkod ay hindi sa walang kahulihan, kundi ito ay may kakuluhan sa Panginoon. Kaya dito, mga kapatid, huwag daw matinag. Manatili tayo, huwag matinag. Ang Diyos na nangako sa kanyang pangako, kayang tuparin ang kanyang sinabi. Basahin pa natin ang Romans bago tayo magpatuloy sa gawain. Ito'y pasimulan ng gawain, mga kapatid. Kaya lang ibinibigay natin ang mga talatang ito upang lalo tayong magkaroon ng lakas sa ating mga puso na manatili sa mga pangako ng Diyos. Sa Romans chapter 4 verse 21, nung sabi niya, Romans chapter 4 verse 21, and being fully persuaded that what he had promised, he was able also to perform. Kung ano ang kanyang pinangako, kaya niyang tuparin ito, mga kapatid. Ipinangako niya na hindi ko kayo pababayaan at iiwanan. Ang Diyos ang nangako, hindi niya tayo iiwanan.
na ipangako niyang may buhay na walang hanggan ang sino magsasampalataya, sigurado tutuparin niya. Kung ang tao nangangako, pinaniniwalaan natin minsan, subalit ito ay nagpe-fail, hindi niya natutupad. Hindi natin paniwalaan ang sinabi ng Diyos sapagkat hindi kanyang tutuparin. Kaya dalangin ko mga kapatid, nagagalak ang ating puso na sa kabila ng kapaguran ng ating katawan, alam ko na dapat ito araw ng Biyernes na kung saan magpapahinga tayo dahil pagod tayo sa trabaho sa loob ng isang linggo. Subalit, meron tayong nararamdaman sa ating puso na ibigay ang lahat ng papurit pagsamba sa itinakdang araw ng Diyos upang siya'y parangalan at dakilain. Sa 6 na araw, binigyan tayo ng lakas upang magkaroon ng pagkataon na maghanap buhay. Sa 7 araw naman, ito naman ay pangingilin o pakikisalamuha sa presensya ng Panginoon na kung saan tayo nagpupuri sa Espiritu at katotohanan. Amen? Praise God. Alam nyo, hindi natin itinataas si Brother Branham. Hindi natin siya itinataas, mga kapatid. Kundi pinapasangal, halamatan natin sapagkat siya ginamit ng Diyos. Dito yung napag-aralan natin ng nakaraan, yung spirit and power of Elijah, na ngayon sa huling panahon ay ginamit ang ating kapatid, si Brother William Marion Branham. At ito ay tumutukoy sa huling kapanahunan na kung saan ipapanumbalik yung puso ng mga anak sa magulang, sa mga apostol. At ito ang gagawin ng ating kapatid, si Brother William Marion Branham. At ito ay mababasa natin sa kanyang mensahe, March 18, 1963, the first seal. He shall come forth with the word of God and reveal the things out, because he is to restore the faith of the children back to the fathers. The original Bible faith is to be restored by the 7th angel. Ito ang tinuturo ni Brother Branham. Stay right with the word and get back to the word. Get back to the word. Yung puso natin, yung pananampalataya natin, isalig natin sa Biblia, sa Diyos, sa kanyang salita. Ibalik natin kung paano yung pananampalataya ng mga apostol. Amen? So hopefully, ang pag-aaral o Bible, itong pagsamba natin sa umagang ito, ay mauwi lahat sa kapurihan sa Diyos, mga kapatid. Amen? So, hindi natin kung saan tayo dalhin ng Diyos sa umagang ito, sa ating pagpuri sa Espiritu at katotohanan. Kaya ko binanggit ito, mga kapatid, sapagkat upang makita ng mga makapanood ng mensahe ito ay tinatanggap natin ang mensahe sa huling kapanahunan. Dangan lamang ay inaakala. Minsan ang akala ay yan ang nagdudulot ng hindi tama. Ang pananampalataya ay hindi akala. Ang pananampalataya ay ito ay totoo. Ito ay totoo, mga kapatid. Okay? Hindi akala. So, basahin natin bago tayo tuluyan magpatuloy. Basahin muna natin ang banal na aklat. Tayo po tumayo, mga kapatid, bilang paggalang sa salita ng Diyos. Sa aklat ng Exodus, chapter 4, verse 20. And Moses took his wife and his sons and set them upon an ass, and he returned to the land of Egypt. And Moses took the rod of God in his hand. Dakila ng Diyos, makapangyarihang Ama, sa umaga nito patuloy kami nagpapakumbaba sa iyong presensya, Ama, upang patuloy na humingi ng iyong gabay at patnubay sa aming pananampahan sa Espiritu at katotohanan.
Amang banal, sa oras na ito, wala kaming maililihit o maililingit sa aming mga puso. Kaya ang lahat ng bagay sa iyo, Ama, siniasat mo ang lahat sa aming buhay. Kaya sa oras na ito, lumalapit kami sa iyo. Kung anuman na sumpungan mong karumihan at hindi ka nais-nais sa aming puso at kaisipan, pawiin mo at alisin mo ito, Ama. Patawarin mo kami sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, upang karapat-dapat kaming lumapit at magsamba sa Espiritu at katotohanan, upang malayan kumilos ang iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Sa oras na ito, Amang Banal, hinihiling namin na ang karunungan, ang kapahayagan at kaunawaan ay pumagitna sa amin upang mapakinggan ang iyong tinig at aming tatanggapin at susundin, Panginoong Diyos. Ikaw ang dakilang tagapagturo, ikaw ang Diyos na nagpapaunawa. Kaya sa oras na ito, buksan mo ang aming puso't kaisipan upang malirit namin ang iyong salita. Ama, pangunahan mo ang gawain na ito sa pasimulan ng awit, sa patutuo, sa pagpupuri at pagsamba, at gayon din, Ama, sa pagpapahayag ng iyong salita. Patuloy mong ilagay, Ama, ang iyong salita sa bibig ng iyong ginagamit, sa iyong instrumento, na lumabas lamang ang iyong sakdal na kalooban, ang iyong kapangyarihan ng makita ng bawat isa. Ama, maraming salamat. Pinagkakatiwala namin ang lahat ng ito sa iyong makapangyarihang kamay. Ikaw, Panginoon, ang aming dinadakila sa umagang ito. Amang Banal, maraming salamat, at ibinabalik namin ang papuri sa iyo sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.